na marireceive natin for the whole week. No? So, huwag niyo po akong tingnan na ako po yung nag-message. Tignan niyo po yung mensahe ko na binigay ng Diyos sa pamamagitan ko. Yun po yung pinakamahalaga. So, last Sunday po, naalala niyo po yung message. Ano na, quiz. May quiz pala. So, the answer we have received right now. So, ngayon, yung message natin is the blessing or what the blessing we will be received tomorrow. So, pag-usapan natin kung ano nga ba yung mga pagpapalang hinanda sa atin ng Diyos para naman sa kinabukasan. Amen. So, yes, sa ating pre-intro, palagi nga ito tayo may pre-intro. So, I hope after this message, magkaroon tayo ng character kagaya ng 7 remnants na normally nakikita nila yung mga bagay na inihanda sa kanila ng Diyos. Parang normal na lang sa kanila yung mga bagay na yun. Lagi nilang nakikita yung tinatawag na clear picture ng gagawin ng Diyos para sa buhay nila. So ano yung mangyayari kung if this happen, ito ay magbibigay sa atin ng great result. No, magbibigay po sa atin to ng resulta. Resulta po para tulungan yung ating mga sarili at tulungan po yung ating mga new members o yung mga new believers. Yung mga young remnants, o kung sino man yung mga tao na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, diba? Bibigyan na tayo ng magandang result. Ano pa? Kailangan tulungan natin yung bawat isa na ma-enjoy din natin yung ating ginagawa, yung ating mga ministry. So we have Lydia, we have praise and worship, we have children ministry. Kailangan nagkakaroon tayo ng enjoyment patungkol dito. At nagkakaroon dito ng magandang result. Amen? So, hindi ito parang magiging burden sa atin, kundi ito'y magiging joy. No? Sabi nila pag yung bagay daw ginagawa mo siya with your passion, kahit paano hindi ka rin mapapagod. Diba? Hindi ka makaramdam ng pagod. Ano pa? Magkakaroon din po tayo ng assurance na doon sa ministry na yon or doon sa field na ibinigay sa atin ng Diyos, magkakaroon tayo ng assurance na yung mga tao na yon magkakaroon din po ng same joy or same assurance na meron tayo. And then ano mangyayari? We can offer thankfulness. Magkakaroon tayo ng thanksgiving o patuloy nating ipagpapasalamat ito sa Diyos. Na-share ni Reverend Yu, yung mensahe pong ito ay nare-relay lang din po sa akin sa pamamagitan po ng video message. And ako lang po yung nag-organize. Nabanggit ni Reverend Yu na minsan, sa loob ng isang simbahan, if nandun ka na sa loob ng church na yan for so long, and then hindi ko pa nakaka-receive ng mga answer na nanggagaling dun sa salita ng Diyos or sa mga mensahe, talagang normal din na mahihirapan kang magpasalamat. Normal na hindi ka makapag-thank you kasi parang hindi ka rin nakaka-receive talaga ng mga kasagutan. Pero pag ang isang tao punong-puno siya ng kasagutan, punong-puno siya ng mga pagpapala na nanggagaling sa Diyos, wala siyang choice kundi ibahagi iyon sa iba. Yung minsan kahit sa simpleng bagay, pag may magandang nangyari sa atin, alam niyo ba, meron akong dumami yung pera. Di ba parang minsan, sinishare mo siya sa pamamagitan ng simpleng panglilibre. Diba? Kahit hindi mo na siya, kahit di ka na, libre mo naman ako. Ikaw na mismo yung mag-aano kasi punong-puno ka ng pasasalamat sa pagpapala na iyon. So, ganun din po. Nawa patuloy nating ma-receive yung mga kasagutan, yung evidence, yung assurance. Sa ganon tayo ay magkakaroon ng thankfulness. Amen. And then sa ating pong introduction, yung mga bagay po naman na kailangan nating i-consider bilang sure image. Ano pong ibig sabihin nito? Pag sinabi pong sure image, wala po itong confusion.
wala po itong any kind of hesitation or wala din itong tinatawag na second thoughts. Pag galing to sa Diyos at binigay sa'yo ni God yung sure picture or yung sure image, wala pong kahit anong second thoughts or wala pong kahit anong confusion or kahit anong hesitation. Diba? For example, sa studies natin, sa loob ng church or sa field, hindi ka magkakaroon ng any kind of second thoughts. Ano pong ibig sabihin nito? Bilang tayo po ay isang simbahan or tinatawag ko tayong body of Christ, kailangan po magkaroon tayo ng one heart, isang puso. Hindi dapat magkakaiba yung heart natin. Isang puso or buong puso, nasa loob lamang ng simbahan o sabihin na lang natin sa field, may encounter natin yung iba't ibang klase ng tao. There's so many kind of people. Ngayon na-experience ko po siya sa PL Moon. Nandun po ako every Tuesday, minsan Friday. So yung mga estudyante po na nag-respond sa ating camp last January, iba-iba talaga sila ng nahahawa na nga ako, nag-iiba na rin ako ng, naiiba na rin yung character ko. Kasi iba-iba sila ng mga character, iba-iba sila ng background, iba-iba sila ng situation, iba-iba sila ng problem. So, yun po yung mga bagay na kailangan natin i-consider so that makikita natin yung blessing for tomorrow. Ano po yung una dyan? Yung tinatawag po nating golden fishery o yung new believer. So ito yung mga tao na pinadala sa atin ng Diyos. Normally, yung new believer, they will follow, minsan mag-shake sila pag may problem, minsan magpa-follow sila. So yun yung mga new believer and kailangan na itong mga new believer, patuloy natin silang tulungan. For example, si Leia, just this week, mini-message ko siya kasi sabi ni Pastor, you need to have ministry for new believers. Kasi, for sure, yung mga pulpit message, hindi pa nila agad yan maintindihan kasi bago pa talaga sa kanila yung mga terminologies na ginagamit natin. Diba? So, you need to have a separate ministry for new believer. And bilang si Leia, I guess meron siyang skills na tawagin yung mga kasama niya. So, minessage siya if free sila, total, bakasyon naman. So, hindi lang natuloy this week, pero yung mga ganung bagay, you need to have parang mag-response ka ron. At least ginawa ko na yung part ko. Na minessage na sila, siguro mga 3 times. At least ginawa ko na yung part. Kung di man natuloy, dun mo masasabi na, okay, it's not yet, maybe that's time schedule. Hindi pa to yung time para sa kanila. So, but bilang mga old believers o mananampalataya, we need to consider yung mga new believer. So, we also have to, yung magkaroon tayo ng i-approach natin sila. Diba? Hindi dahil, hindi dahil magiging member, but it's normal sa atin mga old believer na magkaroon tayo ng time sa kanila. So that's why sometimes I encourage you na please have a small talk with them kasi they will appreciate na magkaroon sila na, okay pala dun sa church, hindi pala dun yung parang galit-galit yung mga tao dun. Hindi pala sila, madali pala, maganda yung environment ng simbahan. So, we need to consider those things o yung mga golden fishery. And number 2, yung tinatawag nating blind spot. Ito po yung mga tao, they are captured with so many problems. So, they are captured with meron silang broken heart. No? Broken heart, broken thoughts. So, wag lang tayo basta umupo katabi nila. Kailangan natin silang ipanalangin, and then we need to pray for them to receive the gospel, to receive yung salvation. So that ano yung mangyayari kung mangyari yan sa tao na yun? You have to realize, totoo pala na ang Diyos ay may pakialam sa akin.
Diba? You need to be witness para dun sa mga tao na tinatawag nating blind spot. You have to tell them that Jesus can heal your broken heart. Ano yung sinasabi sa Mateo 11:28? Hindi kasama dito yung Mateo 11:28. Pero anong sabi doon? Those who are weary and burdened, I will give you rest. Hindi to yung ay magpapahinga na ako, mamamatay na ba ako? Hindi po yun. Bibigyan tayo ng kapahingahan ng Diyos na hindi natin mararanasan dito sa mundo. Amen? And then number 3, yung tinatawag po nating disaster zone. Hindi yan yung about sa bagyo, diba? Disaster zone, ito po yung mga taong wala talagang kahit anong paniniwala sa Diyos. But some of them naniniwala sila sa mga evil spirit, sa mga fortune telling, sa mga shamanism. Ano pa? Yung mga tao na to, they are captured with material, position, success, and anything on this world. Meron pa akong katrabaho, I think na-share ko na to before. Ang sabi niya, hindi daw talaga siya fan ng anything na simbahan, kung ano mang simbahan niya. Sabi niya, mga simbahan, negosyo lang yun eh. Kumukuha lang sila ng pera sa mga tao. Diba? Pero hindi niya naman alam yung background about sa tithes and offering. Galing po yun sa salita ng Diyos. So, honestly it's hard for me to, hindi ko maituro yung tithes offering ng mga mahabang panahon. But just recently, I realized na regardless kung ano yung response ng tao about it, sa Biason actually, tinuturo ko po kasi palagi, ano yung response ng you have to tell them yung sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ka naman mag-share ng Word of God just because pabor sa kanila yung maririnig nila. Sometimes you have to tell the truth about the Word of God. Diba? So yung mga ganong tao, hindi naman natin sila dinadown, but may encounter natin yung mga tao na kahit 0.1%, wala talaga silang paniniwala sa Diyos. As in, feeling nila ang simbahan, hindi nga yun nagbabayad ng tax eh. Sabi niya pang ganun sa akin. Diba? Hindi nga nagbabayad ng tax yung simbahan, samantalang yung ibang business daw nagbabayad ng tax. We may encounter those people. And ano pa? Yung tinatawag nating sick people. So, meron po tayong simbahan sa Pampanga, sa EDSA. And marami pong members doon ay naka-wheelchair. So, nagkaroon po si pastor ng healing message para po doon sa mga member doon na may mga sakit. So, at least yung simbahan natin is aware, o yung simbahan natin is very much concerned doon naman sa mga taong may mga sakit. Diba? Ang hirap po kasi talaga ng may sakit. Ewan ko lang po, no? Siguro hindi pa natin na-experience yung mga talagang sakit. Like for example, yung mga stroke, cancer. We don't know kasi hindi natin na-experience eh. Pero those people, they are also broken. Kasi hindi nila alam kung hanggang kailan na lang sila mabubuhay. Diba? Hindi sila makalakad. Diba? Minsan, ayaw na nila mag-wheelchair. Nanay ko ayaw na pag pupunta kami sa mall. Talagang i-attend niya sa akin, hindi ayaw ko mag-wheelchair. Mahirapan daw ako magtulak. Parang mas mahirap yata yung mag-akay pag nasa mall. Diba? So, talagang pinupush ko yung wheelchair. Diba? Kung gusto mong mamasyal, kailangan pumayag ka na may wheelchair. Diba para sa kanila kasi, pag nasa wheelchair sila, parang lalo daw silang nanghihina. Tapos pinatitinginan daw sila ng mga tao. Diba? Ang dami nga naka-wheelchair sa loob ng mall. But yes, we have to pray din lalo dito sa NHA na we need to have this healing message or healing ministry. And ano pa? Yung mga influential o yung mga elite people. So may encounter din natin ito yung mga taong sobrang dami nilang wisdom, sobrang talino nila to the point na it's really hard to give them the message about the gospel. Then what else? Ito po yung committed workers o yung mga disciple.
So ito po yung palagi nating pinag-pray sa ating church patungkol po sa mga committed workers o yung mga faithful servant o yung mga servant leaders. So I'm still praying na God will send us mas marami pang servant leaders, mga faithful workers. Ano ba? No matter what of the situation. Ganun po kasi mga faithful worker, kahit hindi na ganun ka komportable or pabor sa kanila physically, they are still doing yung pinapagawa sa kanila ng Diyos. Alam nila kung bakit nila yon ginagawa. So, we are praying for these people o yung mga faithful servant. Basahin ko lang po yung verse sa John 13, 14 hanggang 17. Inet ko lang po ito. But I think it will encourage us. Sabi dyan, now that I, your Lord and the teacher, have you washed your feet? Ang sagot ni Jesus dito, you also should wash once another feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. And then sa last part, sabi dyan, you will be blessed if you do them. So, ang tawag po dyan is, it symbolize po ng humility and then servanthood. Kasi si Jesus mismo, ginawa ng example na, sige, hugasan ko kayo ng mga paa. May nakagawa na ba ng dito? Baka nga sa kapatid mo pala. Diba? Sa kapatid mo pala, o sa loob pala ng bahay natin. Medyo, kasi ida-down ka talaga nun pag ginawa mo yun eh. Para yung lumuhod ka, halikan mo yung paa ko. Yun, medyo mas malala yun. Pero yes, part po yun ng pagkatawag sa atin ng Diyos. We need to be humble and magkaroon tayo ng heart na pagiging servant too. For sure, God will send us mga mas marami pang new believers, and ito hinahanda na tayo ng Diyos about it. Diba? For example, yung mga remnants natin, hindi sila napunta rito for no reason. They are being sent to us by God. No? Sila, yung mga young remnants natin. Binigay sa atin sila ng Diyos so that tayo yung magiging pastol sa kanila. Diba yung John 15 tayo, o John 21 verse 15, sabi ni Jesus kay Peter, kung mahal mo ako, alagaan mo yung mga tupa ko. 3 beses. Diba? Kung mahal mo talaga ako, kailangan mo alagaan yung mga tupa. Diba? So we have to receive the answer from here. Ano ba? Ayan, so as a new believers and as a disciple, we have to remind ourselves sa ating identity. Ito po yung ating identity. We are, faithful servant. Ayun. So let's proceed po with our main message. Ngayon, ano yung mga bagay na makakatulong sa atin para mas makita pa natin lalo yung mga pagpapala for tomorrow. So we have another, yung 7-7 prayer o yung 7-7 prayer is centered on Trinity God. So later, gagamitin natin to as we close our worship. So ano pa? Ito yung time schedule that God, na gusto na ng Diyos na ibigay sa atin tong panalangin na to. Yung panalangin na nakasentro sa Trinity God. Let's read yung first part. Ayan. So, may the triune God work within me, take a hold of my heart, soul, body, and mind. Sobrang simple, no? But if yung triune God, which means ang Diyos Ama, Diyos Anak, and Diyos Espiritu Santo, kumilo sa atin sa heart, soul, and body, and mind. Tapos na. Kumbaga, wala na tayong choice kundi to receive yung blessing for tomorrow. And what else po? Madiscover natin yung next mo. Taas mo. Great joyfulness. Ano yun?
Sasend ko po itong prayer na to, and I hope once we start praying this 7-7 prayer, nag-search pala ako about 777 para lang makita ko kung ano ba yung sinasabi ng mundo about it, or ano ba yung ibang konsepto nito. Yes, parang nakasentro talaga siya sa triangle. Nag-try lang ako mag-research. 7, yung number 7 is parang introduce siya as bilang number ng Diyos. Before we have example na ang number daw ng tao is 5 and number ni Satan 6. If you know yung 666, di ba? And then yung number naman ni Jesus is 7. Pero may mga t-shirt na Team Jesus is 7. I mean, hindi ko naman sinasabi na accurate to, but yung 5 kasi, hindi mo matatalo si Satan kasi 6 siya, mas mataas siya sa'yo. Pero the only way na matatalo mo si Satan, nasa iyo si Jesus. Kasi basically 12 ka na eh. 5 plus 7, 12. So, I'm not sure if accurate yun or if it's biblical, but just to give you an example. Diba? So, ano pa? God will also give us, or magpe-prepare ang Diyos ng great renewal. Ano pong ibig sabihin nun? He will change our thoughts, our mind, tapos i-convert na yon sa Acts 1:1-8. Ano pong ibig sabihin nun? Only Christ, only Kingdom of God, and only filling of the Holy Spirit. And God will give us direction. Bibigyan na tayo ng direction, hindi ko na lang nilagay dyan, kagaya po ng Antioch Church. Lagi natin pinag-uusapan yung Antioch Church. Bakit? They are true Christians. Yung direction na ibibigay sa atin ng Diyos, yung tao marirealize nila, ay ito, member, nasa PJC to nagsisimba eh. Legit Christian talaga to. So, yun yung direction na ibibigay sa atin ng Diyos. And what else? God will give us a standard. Ano po yung standard ng buhay natin? We are living by faith, not by sight. Tayo po mga anak ng Diyos, dapat mas naniniwala po tayo sa mga bagay na hindi nakikita ng ating mata. Kasi, sabi nga, basahin natin yung Galatians 2. Sabi diyan, ako'y namatay na sa kautusan, sa pamamagitan rin ng kautusan, upang ngayon mabuhay para sa Diyos. Ako'y kasama ni Kristo na itinako sa krus, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Amen. So, sobrang clear naman na wala na tayo dun sa lumang sarili natin, but tayo ay bago na kasi si Jesu Cristo na mismo yung nabubuhay para sa atin. And number 3, yung ating mga habits. Papalitan din ng Diyos yung ating mga old habits. Anong habits to? 1 Thessalonians, binasa na natin pa kanina, pero let's read po yung 16 hanggang 17. Let's all read together po. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong nakipag-isa kay Kristo Jesus. Diba? So, magalak daw tayong palagi. Pag lowest of low, magalak. Pag highest of high, magalak. Pag relax lang, magalak. Pag wala, magalak. Pag meron, magalak. Pag sakto lang, magalak. Diba? Pag zero lang talaga, magalak talaga. So, sa lahat ng pagkakataon. Why we are ambassador of Christ. Very simple lang, no? Yung lifestyle o yung habit na gustong gawin sa atin ng Diyos. Magalak kang palagi, palagi kang manalangin, at palagi kang magpasalamat. Parang hindi talaga mauubos yung lakas mo dyan pag ginagawa mo yan araw-araw. Yeah. So ano pa? Number 2, 7 journey
decision. So, habang nag-start na tayo to pray yung 7-7, and habang yung triune God kumikilo sa atin, we have to decide na pumasok na doon sa journey na ibinigay sa atin ng Diyos. Yung sabi nga nila, yung decision mo na lang naman yung inaantay. You have to decide now. Diba? So number 1, yung turning point. For example, na-realize mo na parang hindi na ako nagkakaroon ng time manalangin. Parang hindi na ako nagkakaroon ng kasagutan na nanggagaling sa mga mensaheng tinatanggap ko. And parang hindi ko na kayang i-share si Jesus. So, the moment na ma-realize mo yung bagay na yon, it's a bit, parang nagkaroon ka na rin ng turning point. So, ang gagawin mo na lang, you have to pray and then you have to do action doon sa realization na yon. Ang tawag doon, important turning points. Kasi nagkaroon ka na ng realization. Na-realize mo na yung mga basic na bagay. So ano pa? Yung foundation or absolute foundation. Anong foundation to? Wala pong iba kundi ang salita ng Diyos. Kahit dito po sa simbahan, anything na sinishare natin, anything na sinasabi natin, is centered on the Word of God. Kasi pag nag-share ka ng hindi centered on the Word of God, you cannot be called as church. Diba? Sa loob ng church, doon mo lang kasi maririnig talaga yung salita ng Diyos. Ano pa po? Yung tinatawag po nating secret. Secret of throne. Ano pong klaseng secret yung meron tayo? We can win without fighting. Diba? Sino ba naman yung tao na may ganitong klaseng sikreto? Tayo po yan. Now, we need to realize that I can win without fighting. Ang tawag po doon is yung assurance. Hindi ko na po nilagay, assurance of victory. So, sigurado na po tayo na tayo ay matagumpay. And ang gagawin mo lang, just don't be deceived by reality. Just don't be deceived with environment. Huwag ka lang papadaya sa mga naiisip mo, sa mga nakikita mo. Huwag ka lang papadaya kay Satan. So that malalasak mo talaga yung tinatawag na assurance of victory. And then next is yung tinatawag po natin lifelong answer. Lifelong answer that you can relate. So anything na nare-realize mo, anything na nagiging kasagutan sa buhay mo, you don't have a choice kundi ma-share yun. And then yung meaning and purpose. Ano pong ibig sabihin nito? You need to know kung ano ba yung meaning ng ginagawa mo. Ano ba yung purpose mo sa buhay. Bakit mo ginagawa yung isang bagay na ito? Bakit ba ako nilagay ng Diyos sa ministry na to? Bakit ba ako nilagay ng Diyos sa lugar na to? Bakit ba ako nilagay ng Diyos sa trabaho na to? Bakit ba ako nilagay ng Diyos sa school na to? So anything na ginagawa natin sa loob at sa labas ng simbahan, you need to know yung purpose and yung meaning. So that you will have magkakaroon ka ng passion. Nabasa ko lang sa isang libro, sabi nila, yung passion daw, hindi ka mapapagod kahit hindi ka binabayaran. Di ba? Hindi ka makakaramdam ng pagod. Naalala ko last time, nung nag-struggle na po sa Malipay, ang layo ng Biason, di ba? Hindi pa po ako ng full time dito. Nag-struggle na doon. So, minsan may time ka talaga natatama rin kasi hindi ka na makakasakay. The only choice na makakapunta ka sa Biason is maglalakad ka mula doon. Dulo kami na park. Doon pa kami sa school. Dulo kami na park. Minsan may disbelief talaga na, punta ba ako ng Biason? Ang oras pa naman doon, 2:00. So, mga 12, kailangan nag-prepare na ako. So, 12:30 dapat naglalakad ka na. But if you realize na kung dito gagawin, di ko to gagawin, sino yung gagawa nito? Diba? So, you need to have that passion and purpose so that
magba-back to ano ba? Back to zero, back to reality. Oo nga, no? So, kumbaga, hindi ka nag-commit sa church, so siguro hindi ka nag-commit kay pastor, but yung commitment mo doon para sa mga bata is mas strong. So, we have to realize kung ano yung mga bagay na to. And then number 3, yung about sa 24, 25, and eternity. So, syempre, binigyan tayo ng Diyos ng different kind of journey. May kanya-kanyang, kumbaga, plano ang Diyos sa buhay natin. Pero, meron po tayong same journey. Kumbaga, meron tayong same assignment. Iba-iba man yung tatahakin natin sa buhay, pero meron tayong pare-parehas na assignment sa Diyos. Ano ibig sabihin nun? Ayan, to bound or to destroy yung darkness power. Diba? Kailangan to heal yung mental illness and to heal yung mga incurable disease. Sa lahat po ng aspeto ng buhay natin, and then sa lahat po ng aspeto ng buhay ng mga tao. Kasama po ito sa calling natin to destroy yung darkness culture, mental illness, incurable disease, and then yung after result ng Nephilim. Ano yung after result nun? Yung nabanggit ko kanina, success, material, culture, anything in this world. Ito po yung, kumbaga sa lindol, may aftershock. Minsan mas malala yung aftershock, di ba? Ano yung aftershock ng lindol? Tsunami, di ba? May mga ganun po. So, ito po yung kailangan natin i-resolve. Let's read po yung Acts 19, 11 to 12 na lang po. Gumawa ang Diyos ng mga pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo. Kahit panyo o damit na kanyang ginagamit ay dinalas sa mga may sakit at gumagaling ang mga ito at lumalayas ang masasamang espiritu nagpapahirap sa kanila. Amen. So, ginawa po siya ni Pablo. No, kahit panyo lang yung parang yung babae na dinudugo ng mahabang panahon for 12 years. Kung naalala niyo yun sa Bible, yung babae na, anong sabi niya? Mahawakan ko lang yung kahit dulo nung damit na Jesus, gagaling na ako. So, there are so many people sa field na nakakaranas ng ganitong klaseng sakit. And maraming tao rin na gusto talagang to receive yung complete healing. Hindi lang po yung physical healing, it can be mental, emotional, yung lahat ng klase ng kagalingan. Let's read po yung Mateo 9:20 hanggang 22. Habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Sinabi ng babae sa sarili, mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. Lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Noon day gumaling ang babae. So, yung mga tao hindi nila kailangan makita talaga si Jesus. Sa pamamagitan lang po natin, they can also receive healing. Diba? For our conclusion po, ayan, so, number 1, don't lower yourself. So, huwag mo namang i-down yung sarili mo. You are child of God. Pinakamahalaga ka sa paningin ng Diyos. Do not compare yourself or do not compete yourself dito sa mundo. Diba? Sabi ko nga palagi, may kanya-kanya tayong time schedule sa Diyos. So, number 1, don't lower yourself. Bakit? We have the greatest ID. Kumbaga sa passport, diba? May mga country na sobrang strong yung passport nila. So, tayo din po. We have the greatest ID, the greatest authority. So, huwag tayong malito sa ating identity. Ano pa? We have strongest background. Diba wala tayong background?
mahirap lang tayo, wala tayong pera, possible hindi tayo nag-aaral sa pangarap nating school, pero yung totoo nating background ay walang iba kundi ang Diyos, at ang Diyos na yon na background natin ay kumikilos sa buhay natin. So, hinanda ng Diyos ang lahat ng bagay. Yan o, don't be deceived. So, huwag din tayong magpadaya. Huwag mong i-lower yung sarili mo, at the same time, huwag ka din nagpapadaya kay Satan. Yun lang naman po yung pinaka-problema natin. Palagi tayo nadideceive. So, we have to pray, Lord, please don't allow, huwag mo akong i-allow na payagan si Satan na ma-deceive ako. So, yun po yung isa nating ipag-pray. And ano pa? Ano sinabi ni Jesus? Share ko lang dito. Nabanggit dun sa message na sinabi ni Jesus, huwag ka rin magdala ng kahit ano. Don't worry about anything. Let's read yung, nakalimutan ko na basta Matthew. Next one. Matthew 9:20. Then next one. Sige, dito na lang. Sabi dito, pagalingin ninyo ang may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang may mga keto at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. And sa 9, sabi dito, huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, pilak o tanso. Sa 10, sa inyong paglalakbay, huwag din kayong magbaon ng pagkain, bihisan, pamalit na sandalyas o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikakabuhay. So, lahat po ay nanda ng Diyos, lahat ng pagpapala for tomorrow. Just don't lower yourself, just don't worry. Ano pa? Yung number 2, don't be deceived. Ano pa? God can restart our life. Sabi ko nga, rule number 1, huwag ka lang pong magpapadaya. Yun po yung rule number 1. And ano pa? Yung last part, yung blessing na ibibigay sa atin ng Diyos for tomorrow is yung blessing of regional church. Na hindi na lang ito tungkol sa sarili mo tungkol na to sa pangkalahatan. Ano yung prayer natin palagi? Makapag-establish na rin tayo ng mission home sa Green Heights. So ngayon, in the process of prayer, kasi sobrang expensive, yung lote doon. Kasi high-end subdivision. Wala namang doon, yung gilid-gilid lang. But walang imposible po sa panalangin natin. Basta yung intention natin is to raise yung disciples centered on college student. So that's why daily po natin sinasama sa panalangin yung Green Heights field po. And yung last part, God will also bless us with 3 courtyard. Lagi na po natin itong naririnig, yung children courtyard, healing, and prayer courtyard. So, ano tayo, maging passionate tayo for our future generation. Kahit yung sobrang liliit na bata. Diba? You'll never know kung sino sa kanila yung mag-aarise. Diba? So, yun po. Let's all stand po. Let's pray. So, let's pray na magkaroon tayo ng kasagutan dito sa mensahe nito. We will use po yung 7-7 prayer, so magkakaroon tayo ng mapapamilyar na sa atin. For so long, hindi natin ito nagagamit, but this time, maybe ito na po yung time schedule na binigay sa atin ng Diyos to use po yung 7-7 prayer. Because ito po ay sentro sa ating triune God. So, I invite everyone to close your eyes po and bow our head. And ako na lang po yung magpe-pray as I do this prayer po. May you make it as your own po. So, let's pray po. God the Father,
Work within me through your word. May God's word be like a well-driven nail within me. May the work of creation will take place in my heart, my soul, my body, and mind. God the Son, Jesus, work within me through your salvation. May the Christ from the long ages past who has solved all the problems of my past. The Christ incarnate who has saved me from the background of Satan, disaster, and hell. The resurrected Christ who is with me, Christ the Lord of the second coming, the Lord of judgment, who takes responsibility over my future and become my background and be my master. And last po, God the Holy Spirit, work within me by your power. Thank you for the Holy Spirit for dwelling in me and guiding me even now. May the Holy Spirit work fully within me for Christ to be embodied and God's kingdom established to be a witness to the ends of the earth. In Jesus' name I pray, Amen.